Kapag natutunan mo ang mga aral na to, hinding-hindi ka na magiging tulad ng dati. Makinig ka ng mabuti. Una, huwag kang iiyak dahil sa relasyon. Ang taong nagpapaiyak sa iyo ay hindi deserve ang luha mo. Ang totoong pagmamahal ay nagbibigay ng peace of mind, hindi pagdurusa. Ikalawa, hindi sila loyal sa iyo. Loyal sila sa kailangan nila mula sa iyo. Kapag nakuha na nila yun, maglalaho rin ang loyalty nila. Ikatlo, pahalagahan ang mga nananatili. Ingatan mo ang mga taong nandyan kahit wala kang maibigay. Sila ang pinakamahalagang tao. Ikaapat, itigil ang pag-overthink. Kung may mali, ayusin mo. Pero huwag mong hayaang kainin ka ng pag-aalala dahil wala itong naaayos. Gumawa ka ng paraan kung kaya, bumitaw ka kung hindi. Ikalima, piliin ang kasama mo. Samahan mo lang ang mga taong humahatak sa iyo pataas. Kung sino ang lagi mong kasama, doon ka rin patungo. Ika-anim, huwag matakot mamatay. Ang dapat mong katakutan ay ang mabuhay ng walang saysay. Hindi malambot magturo ang buhay, kaya kailangan mong maging matatag. 5 bagay na huwag mong gagawin na ginagawa ng mga mangmang na tao. Bawat isa sa mga ito ay may kapalit na kapayapaan, kapangyarihan o kalayaan. Iwasan ang mga gawin ng mga taong walang pag-iingat sa kanilang buhay. Una, huwag hayaang may tumira sa iyong tahanan ng basta-basta. Ang iyong tahanan ay isang banal na lugar. Protektahan mo ito mula sa anumang kaguluhan, kahit pa ang gulo na iyon ay may kaibigang mukha. Ang katahimikan ng iyong bahay ay pundasyon ng iyong katinuan. Ikalawa, huwag mong ipagmamalaki o pag-usapan ang iyong kinikita. Ang katahimikan ay proteksyon ng iyong yaman. Habang mas marami ang nakakaalam sa iyong pera, mas dumarami ang panganib at mga matang nakatingin sa iyo. Manatiling lihim para manatiling ligtas. Ikatlo, huwag magpapahiram ng pera na hindi mo kayang mawala. Maraming tao ang mabilis makalimot sa utang, ngunit ang iyong kapayapaan ay walang katumbas na halaga. Kung magpapahiram ka, ituring mo na itong bigay upang hindi masira ang iyong loob at relasyon. Ika-4, huwag hayaang malugmok sa anumang uri ng adiksyon. Ang bisyo ay pansamantalang panakipbutas lamang sa sakit, ngunit pinalalala nito ang pinsala sa iyong kinabukasan. Gamutin mo ang pinagmulan ng iyong sugat, huwag lang ang nararamdamang simptomas. Ika-5, huwag kang dumipende sa ibang tao para lang makaramdam ng kapagbuo.